kaigsunan, gusto kong i-remind sa Ginoo sa tuwa karon. Sa Lord, gusto mong i-remind, o sa imong gusto isulti sa kuha. Alas Lord nga, i-remind ang mga katauhan ina nga mga damhag daw kayo ta. Kaya naman gapabaya ra kayo ta, and we are just conforming or gakonformita kung unsa ang ganang pattern sa world, and warag kuan na ta, nonchalant na ta nga mga Christians, and we are just warag pattern na lang nga every Sunday, every Wednesday, we go ta sa church and worship, and after that murag wala na po yung nahitabo, something like that sa itong life. But did you know kung saan nahitabo sa world, ganun gusto na ko ipakita sa inyo, o saan yung nakita ani? O saan yung nakita sa picture? Nag-speak sa about baha. Grabe, na-disaster nga nahitabo sa ilang life. Siguro, dili lang siguro na naka-experience man din ang minsan kung ginagmay nga mayin ani, but ng other places, grabe kaayo ang mga experience nila, even makita nila mga balay, atop na lang ang makita. In the present day, mura itong experience. And even makita nimo ang ilang mga sakyanan, mga balay, nga pila katuig nila gitiguman, sa isang kapamilok lang, pwedeng mawala ang tanan. Hello? Masaya makita pa ninyo? This is a common problem po din sa Pilipinas. Basura. And this morning naging cause food sa naging problem sa uban karon nga mga lugar. Sa may nakita, nag-speaks about conflict or war. Kagubot. Even ang kuan, even ang ginatawag na ginatawag nga parliamentary or kanang ginatawag na pangkuan karon sa government, kanang ginatawag na peace talk sa uban nga mga lugar, pero nakabalungo na adya pag gubot, gagira japon sila. And then kani usa nakita the result sa linog. O sila hitabo, silang mga balay. Bungkag. Guba ang mga balay. Even sa atong last nga kuan sa Manaay nga kuan, grabe po ang mga hitabo dito. Even sa Cebu, man po ang Cebu karon, ato jud po ang hitabo, gibaha sila. Kabalo mo sa message anak karon. Kani usa pa ni usa makita ni nag-speak of hunger. Kagutom. Grabe ang kagutom guro. While ang uban nag-experience og kanang gitawag nga calamities, napoy mga kagutom nga nahitabo pod sa uban nga mga lugar. Ay ano katawin ang bata. Oh, kaya ligi man mo kuya dyan dayon. Amo na. Ano yung sa'yo ginakaon anak? No? Oh. Di ba? Nowadays, ato na i-move na. Kaya grabe kayo ang lupa. Grabe na kumbaga, luoy na jud kaayo ang Pilipinas, even ang tibok kalibutan. Because kanang ginatawag na tungod sa mga trahedya nga nahitabo. Last year katong 2019 experience of pandemic. Nya usa ang ginasinggit sa tao? Heal our land. Heal our land. Mo na gina-cry sa mga, Lord, tabangi mi, Lord. But if you know, even ang Biblia nagasulti ana nga kini nga prayer is a prayer of King Solomon. Well, kanang gidedicate niya ang temple sa Ginoo. And when the time na gikuan ni Solomon na sila pinag-uusapan ni Lord during this time. Kani, it is a part 2 Chronicles 7, chapter 7 verse 14, it is a part lang sa kanang gitawag nga kasunduan nila ni Lord of the Solomon. Ana sa verse 14, sabayan na to basa in 1, 2, 3, go. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven
and I will forgive their sins and heal. their land. Wow, amazing kay si Lord Igsoon. Kini, but prior from that, natawa na to ang verse 12, anak. Then the Lord appeared to Solomon in that night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Verse 13, when I shut up the heavens so that there was no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. But if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Kanang pag-start pa lang sa paragraph, nag-start siya sa if. Ibig sabihin, it is conditional. There's something nga dapat na kay buhaton. Naatay something buhaton kay na condition si Lord sa tong life. Ibig sabihin ang mga kaigsunan na mensahe ang Ginoo sa tong mga kinabuhi karon. Nga kung wala pa man nato na-experience sa uban, ayaw paabutan nga ma-experience nato na saka pa ta mo balik sa Ginoo. And mayon ta, Lord, help me. And maabot ang mga panahon, mayon ni si Lord, who are you? Basta mo tawag rata sa Ginoo kung naatay kinahanglan. But na sila kasabutan ni King Solomon between the Lord while naga-offer or nagatawag nga kuha niya ang kingdom sa Ginoo gi-dedicate ana si Lord ang iyang promise nga, Solomon, I heard your prayer. Nadungog na ko ang imong mga pag-ampo, ang gusto na ko kaninga place, and this is the house of worship. But ingon si God, kung ang mga tao gahi, no? Sa verse 13, makita na to sa verse 13 palang daan, o sa ingon niya, when I shut up the heavens, that there is no rain, or command the locusts to devour the land. Kabulong mo, ang pinaka number one nga, importante kay sa Israel is rain. You know what? Para sa purpose sa rain, or sa ulan, para mabuhi ang ilang tanom. Kay kabalo mo, sa isa ka tuig, kaduha lang mo ulan sa Israel during those times, and which is gina-treasure, ginapag-ayo sa mga Israelites. That's why ang mga Israelites nagahimo na sila og kuan, karang dagko kayo nga mga butanganan og tubig. No, gabangag na sila para i-store nila ang tubig ito for that whole year para to supply sa ilahang pananom. Dira na nakuha ng irrigation system nga atong ginasunod diri sa Pilipinas. Mao na ang strategy nga ginabuhat sa Israel. And which is, kung anak ko, imagine nimo kung kaduha na mo ulan niya, i-shut up pagid sa Ginoo ang rain, kung saan may tabo sa mga tao. Possible, it could be nga mamatay sila sa gutom. And kabalo mo, kung mabuhi pag ang imong tanong, pwede po magpadala si Lord og mga pestilence. Ingon niya sa Israel. Locust. Ginawan, para pamatyon ang mga tanong. So wala dyan po choice ang mga tao. Kung ang wrath or ang kasuko sa Ginoo muy moabot sa kinabuhi sa tao. That's why God reminded us today, people of God nga nagalingkod o nagapaminaw diha karon, ingon ang Ginoo, if my people who are called by my name, kailangan magpaubos, kailangan kaugalingon, pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and we will heal their land. Always na ito madunggan nga verse, madunggan pa nato sa mga kanta nga, heal our land. Di ba? Sample lang ito ako verse to lyrics. But kamalo mo na, permitin na ito nadunggan, kung sa gini yung mensahe, karon atong istadihan na sa makaigsunan. Na yung mga 4 conditionals for revival. So ang Ginoo nag-hisgot ni kailangan ma-revive ta ang mga katawhan sa Dios karon. Dili ito ma-revive atong revival nga atong gina-expect nga wala magkasaraba-saraba tapos matumba-tumba, magliligid. But ang revival is the revival for the word of God. Nga kailangan masabtan nato ang word ni Lord sa atong kinabuhi karon. Because da mag-start ang true revival nga mas ma-revive ang atong faith at ubangan sa Ginoo kung unsa ang ginasulti sa Ginoo sa atong kinabuhi. The 4 conditions for revival. God's response is conditional upon our obedience. So, ang response sa Ginoo naga-condition na siya upon kung unsa ta ka mosunod sa Ginoo. Kanang word nga if, di ba? If my people, di ba? If my people. So na condition.
Dili ko sa pinugsanay nga musunod juga. Akong musunod ang mga tao, na say blessings. Kung dili musunod, distractions, mahitabo. So that is makita na to kung unsa ta ka-love sa Ginoo. Gikitagaan sa punyag freedom ang mga katawan sa Dios nga to choose kung unsa ang tama or mali, kung unsa atong tama nga buhaton, kung unsa atong sundon sa atong kinabuhi. That is what we call conditional or conditions gihatag sa Ginoo. It's either to you, it's up to you kung sundon nimo ang ingon sa Ginoo or dili. Ingon ana ka loving si Lord. Ginatagaan tag freedom. If my people humble themselves, nag-require siya of heart attitude. It involves our heart. Sometimes, dili mo na ang problem. Mga suko, mangluod, humble themselves. Pray. This is our prayer. This is our form of communications to our living God. Gidiscuss na ito na every prayer meeting. Prayer is a heart-to-heart communications towards our Heavenly Father. Seek my face. Ibig sabihin, kung musik ka sa face sa Ginoo, we should have a direction or focus. Dili kay mo alagad ka sa Ginoo, pero daghan patag mo na saibit sa kilid-kilid. And then, turn from their wicked ways. It involves action. Or it's called repentance. Everybody say repentance. Sabta na ito ng upat ka mga butang. First, kani atong i-discuss. Starting point is humble themselves. Acknowledging our complete dependence on God, on our own insufficiency. In James chapter 4 verse 10, even ang New Testament nagahisgot aning. Ang sayo niya pakibasa, humble yourselves. Amen. Kani, ingon sa Luke. Ang sayo makita nila, pakibasa. For everyone who exalts himself, he will be humbled. And the one who humbles himself will be exalted. Alright, so humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift up. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Even ang Biblia, even si Jesus nagahisgot ginaog humility or humbleness. Yung last time atong gihisgotan tong topic itong humility, because kini nga characteristic tingala jud ko sa Bible, yan sa akong mga readings and akong mga devotional, nagatalk siya about humility and humbleness. Because lisod kay ini nga mga butang. Lisod kay ini nga mga character sa tao, because kung moabot ang mga situation, it's something trigger sa imong heart nga mugawas ang ginatawag nato nga pride. So ibig sabihin, revival begins with an honest look into the mirror. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself, thinking of God more. It is surrender of control and pride. So ibig sabihin, kung magkakaroon ta og humility, it's something gi-entrust mo sa Ginoo ang tanan nga Lord, ikaw nang mag-take control sa akong kaugalingon. Dili ikaw mismo ang mag-control sa imong self. Kay bisan pag mingon ka, kaya na ko ni, kaya lang kaya na akong self. You cannot control yourself. Kaya sometimes, kung ay mga situations sa imong kinabuhi, mag-trigger ang imong emotion, mugawas ang atong ego. Masuko ta, mangluod ta, mangaway ta, or something, mutalikod ta, o something di ta gustong tudluan. And that is a sign of pride, which is dili gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kabalo mo ang humility o mag-humble ta sa atong kaugalingon, unsa ang promise ni Lord, God exalt us, and He shall lift up. Even ang 1 Peter nagasulti, God opposes the proud but shows favor to the humble. Ibig sabihin, bisan asa gyud makita nimo ginatagaan og pabor ang inubsanon. Because even in the Israel, they are kanang hambog na kay sila, boastful na kay sila because nagadaog sila sa giyera, nagadaghan ang ilang wealth. But did you know, ang wealth is useless without Christ. Papaano nimo ingon ang Biblia, papaano nimo nga bisan pag maangko nimo ang tibuok kalibutan pero mawala lang imong kaugalingong kalag, that is useless. That's why God reminded us nga dili ta magdinanghag karon, mag-focus ta sa Ginoo. Kailangan natong ibutang sa tong kasing-kasing hunahuna. Baliktad, kasing-kasing hunahuna. No? Nga kinahanglan. Baliktad na nani kasing-kasing hunahuna. Kasing-kasing hunahuna. Nga kinahanglan ta
magtinud-anay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. First, humble themselves. Kedua, the communications is called prayer or pray. Consistent believing communications with God. Not a last resort, but our first response. Kaya sa alam mo nila hitabo ang prayer, sometimes, mo ni atong pinakalas nga defense sa atong kinabuhi. Wala ta mag-ambok na lang ta. But no, dapat yay, mo ni dapat ang atong first nga response or first himuon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Permintim na balik-balik ning prayer, every prayer meeting, pray. But sometimes, bisan sa akong pagbalik-balik, kung magbalingag gitag ulo, wa di gina mo to na masabtan. A prayer that is our first response. We should humble ourselves before the Lord. That is an act of humility. Ampo po ta sa Ginoo. Even ang 1 Thessalonians, even si Paul nagtudlo in 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Wala na ningon si Paul dira, wala po ningon si God dira nga, oy, karon lang nagbagyo, usa lang mo pray. Kung gutom na mo, usa lang mo pray. Wala po ningon si Lord dira, kung nala kay kinahanglan, usa ka mo pray. Continually. Ibig sabihin, consistent. Permanente. All the time, buntag ug tuhapon kung mahimo, kung nakay time, pag-ambo sa Ginoo, paduol ka sa Ginoo. Amen ba? Amen. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ibig sabihin, bisan asa even in the New Testament, dili na nahitabo sa Old Testament. Even in the New Testament, ako na nisang gipakita ninyo unsa even in the New Testament, gi-renew na nga kaninga principle, buhaton gyapon. Even to us, nga gustong ipatudlo sa Ginoo sa itong kinabuhi, nga not just only in the Old Testament and the New Testament, but until now, hangtod karon kinahanglan ta magpaubos itong kaugalingon ug magampo sa Ginoo. Amen ba? Amen. Napa ba mo dira? Wala na mo ko nakasaba diri. Ang istorya raman ta. Our prayer must not just be a request, but an acknowledgement of God's sovereignty and a surrender to His will. This constant dialogue is what sustains to the humble heart. Mao gyapon dinhi ang nagapakita sa imuhang pagka-painobsanon. Makita din nimo ang sa katawo nga dili na humble kung di na sa kabalo mo ampo. Kung tao nga dili humble, di na kabalo mo ila sa Ginoo. Dili lang nato makita ang tao nga kanang gitawag nga dako na kayo garbo sa kinabuhi kung makalimot na siya mo acknowledge sa Ginoo. The same nga nahitabo sa Israel before, mo nang gitagaan sila mga pestilence or mga kalamatay or mga kadaot sa Israel sa una, tungod kay ang mga tao dili japon kabalo mo obey. Kay ang prinsipyo sa Ginoo, if you want, kung gusto ka og kanang blessings, obey. Kung gusto ka disaster, disobey. Ana lang. Marelate na to na sa itong mga panghitabo karon sa kalibutan. Kabalo mo, it's not all about the political or unsa man ang nahitabo sa panggobyerno. Nagahisgot na siya sa itong tagsa-tagsa ka karakter kung unsa ta mo atubang sa Ginoo. Makita nato kung unsa na gid ka prideful or boastful na kay ang mga tao nga di nakabalo mo ila sa Ginoo, or ang uban nga mga tao di na mo ila sa Ginoo, dito na ila sa mga Diyos-Diyosan. Gusto na i-remind sa Ginoo makaigsunan, even today kita nga naa pa karon diri nindot pa atong gilingkuran, maayo pa atong kahimtang, gustong i-remind sa Ginoo, we should pray. Katulo, pakibasa, the focus. Ingon niya, seek my face, to aggressively pursue the presence of God Himself, not just His blessing or His hands. Kabalo mo, even in the New Testament, in the Matthew chapter 6, verse 33, on sayo niya, but seek first His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, gatudlo gyapon ang Ginoo. Even in the New Testament, gi-renew nga kinahanglan gyapon unahon gyapon nato ang Ginoo. Unahon nato pagpangita ang Ginoo, unahon nato magpangita ang iyang dagway. Dili kayo always ta nag-after sa blessings. Sometimes people mas ginapangita nila ang gift kaysa sa giver. Mas ginapangita nila ang blessings kaysa naghatag og blessings. But igsuon ang gi-remind sa Ginoo sa tuwa, always na tong tandaan nga mas unahon na to pagpangita ang Ginoo and His righteousness. Ug ang tanan nga mga butang,
shall be added unto us. Hello? Isa ba ta atong mga tao nga mas ginauna na to ang blessings kaysa si Lord? Or isa ba ta mas giuna na to si Lord kaysa ang sayang mga blessings nga hatag sa tuwa? God reminded us today, kailangan ta nato ning tandaan igsuon. Kay kung naay wrath or naay kasuko nga gipadala ang Ginoo sa Israel, posible o pwede niyang buhaton diri kung ang mga tao niya o ang katawhan sa Dios dili mosunod sa Ginoo. Wala man to gipanghambog na, wala na to gipanghambog o gipanghadlok, bro, mo nay tinuod nga mahitabo sa atong kinabuhi. Contrast, seeking God's hand, what He can give versus seeking God's face, His presence and nature. Katong giingon ako niyo ganiha. Always itong gipangita ang God's hand or unsa ang mahatag sa Ginoo kaysa si God mismo. Hello, salamat ko sa naa karon diri because kining kanang mensahe para ginato ning tanan. Nga mas unahon ginato si Lord taliwala sa unsa man nga mahitabo sa tong kinabuhi. Amen. Sometimes ang uban mura mag-gabagyo murag alanganin man tong simba. Mura nang tagahulat sa GC ba og da, mura taga mayor mo nabay suspension sa simba ron. Sige, pasikan sila pastor for meeting. Di ana. Kaya naman moabot ang panahon na uhawon tagpangita karon ang uban nito. Nako isa ka post nga nakita ilang simbahan pati ilang simbahan tanan nga magamit hurot wipe out way nabilin. Salamat ta sa Ginoo kay naapa ato diri. Mo ni pinakadako nga blessings. Yang uban marag mahadlok kapuy nang tumubangon, isud mo kay iba mo, reglami pa man mga pingapi sa balay karon. But that is a part sa trusting sa imong faith. Igsuon. Wala man tamo ginakuan ginapugos nga musimba gyud bahalag ulan. Pero kinahanglan natong buhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. Kung samtang buhi pa ta og kaya pa lang man nato, alang larga. Amen. Di man sa pinugsanay, kay conditional man ni if na may if. It's up to you kung buhaton nimo dili. Pero ang gusto sa Ginoo, kinahanglan ta nga moduol sa iya magpaubos sa tong kaugalingon. Amen? And note, we must prioritize the king over the kingdom's benefit. Tandaan na to na, note, ginang-note dira. Kaya naman, ang mga tao, kabulong mo sa mga tao karon. Kung dili gyud makabenepisyo sila, asa na mo adto? Kung dili sa makabenepisyo sa iya, wala di na ganahan sa life. Madto ko dira, unsa mo kung makuha nimo diha? Na makakwarta ta diha? Ano ba? Anong mindset ba? Pero kuyo kay ni mindset karon. And muna ang ginatawag na nahimong normal sa world karon. Nawala ng ginatawag na kingdom mindset. Nga mas unahon ang pagpangita si Lord kaysa sa iyang panalangin. Ang uban ngayon ron nga, daghan man kayo customer karon, kay Domingo man ron. Kambyo ba nako ni? Ay na ba? Mas daghan man kuan karon, daghan mas dako mo makita karon kay kuan ikambyo na ko na, di man na makakaon mo hatag pagkaon sa kuha ng simba-simba. Something na ba? Or other situation nga may tabos itong kinabuhi. But always itong tandaan, note, it is a generalized ba, no? Nga kinahanglan kung bisan asa ta, always natong i-prioritize ang king. Amen? Because kana nga king nga itong ginasimba, mo nang naghatag na to provision, protection, and anything nga itong gikinahanglan igsuon. Amen? Naapa ba mo dira? Or nasuko na muna ako? Bahala lang mo. Basta mo naging sa Ginoo. So, when we truly seek His face, pakibasa, 1, 2, 3, go. When we truly seek His face, all the other things, blessings, provisions, guidance, are Naturally added to us. wow, naturally. Wala nga kabalo ka, gidugang na sa Ginoo, gidugang na sa Ginoo. Kung unahon na to ang Ginoo, pagpangita. That's why, wala tayo worry. Muna paglantawin mo sa verse 34, do not worry about tomorrow, let the tomorrow worry itself. Ikaw ba? 1, 2, 3, go. Pakibasa ang isang response. Third, From their wicked ways. kani mo ni pinaka lisod po, even in the Israel. Sa unang panahon sa life nilang Solomon, ang mga tao, grabe po ang uban ka makasasala. Ug gahi kaayo ingnon. Gahi kayo istoryahan. Pero ana si Lord, kung di sila mamino nako, kung dili sila
magbago sa ilang kinabuhi? Na. Ingon anak gina mahitabo sa ilang kinabuhi. Turn from their wicked ways. This is a command nga kailangan natong buhaton. Hello. Repentance, a change of mind that leads to change of action and direction. It is the fruit of the true humility. Sometimes ka humble magay ko ako ra may papabsanon diri pero wa di pong gabag-on, dili na mo bag-o, dili na humble na tao. Kaya ang definition din it is a change of mind that leads to change of action. Mao ni the full definition sa repentance. Nga kinahanglan na change ang imong mind nga maka-lead sa imong action, nga mabag-o imong action. That's why kung makita nimo ang statement ni Paul sa Romans chapter 12, do not conform to the pattern of this world, but be renewed by the transforming of your mind. That is repentance. Nga kailangan mag-transform ang atong mind ug atong kaugalingon para ma-lead nato into action, ma-change into action. Amen ba? Amen. In Luke chapter 13 verse 3, ang sayo niya, but unless you repent, you too will all perish. Nalimutan na, unsa din ang repent day? Kanang mo nang mag-repent magod kailangan ka og buhisin ana og paint roller. Dili na kailangan ana. Repent. Ibig sabihin at total change of mind that leads to change of action. Hello. Sa Bisaya pa, usbang imuhang pangunahuna nga makadirekta sa pag-change o sa pagbago sa imong mga binuhatan. Iyon ka, gusto kang magbago, pero imong unahuna, dautan Japon, wala, gina. Huwag mahitabo. Ga-desire lang ka nga ma-change imong life, pero ang imong mind wala nag-change. Mura Japon, pag makadungog kag istorya, mag-reflect din sa imong heart, magdagan din sa imong utok, buhat din ka o dili maayos imong utok. Magdaghan, mag-overthink din ka og mga dautan nga mga buhat. O mag-assume din ka og mga lain nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Hello. Inay mong katapad, pag-repent. Mo ginagisulti sa Ginoo. Peter replied, repent and be baptized for the forgiveness of your sins. Para ma-forgive ang atong mga sala, para mapasaylo ta atubangan sa Ginoo. Kabalo ko nga wala man si perfect na to diri. Kung kinsay perfect diri palihog kog tindog. Wala di ba? Bisan kami nga nagatindog di sa atubangan makasala Japon. Pero ang ginasulti sa Biblia, repent and be baptized. Kinahanglan ta magbag-o atubangan sa Ginoo, and this is the forgiveness of your sins. Kaya kung atong duwangan pa, ingon sa 1 John, no? If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us. Mao nang isulti sa Biblia igsuon. That's why karon nga kabuntagon igsuon, tandaan nato ng 4 ka mga butang. Unsa to una-una? Humble yourselves, pray, Gatlo, seek His face, go back, and turn from their wicked ways. Muna 4 ka mga butang nga ang kondisyon nga ipahimo sa Ginoo sa tuwang tanan in order nga mag-respond si Lord og nindot para sa tuwa. Repentance is not just a feeling bad about sin. It is actively turning away from it. Repentance is a 180 degree. Pero ang uban, kumula sa 180 degree? Kanang ana tapos biyaan. Ang uban magod nag-repentance daw 360 degree. Pag-repent tuyo 360 ibalik na Japon sa dating gawi. Inga Lord, pagbago na Lord, di na ko sige marites. Karong adlaw pag-ugma kay nibalik man tuyo ko pod. Balik pod. Lord, di na ko magsigig, di na ko pangsigig. Yun ani, magbisyo-bisyo. Ibalik Japon pag-ugma. But repentance is requirement nato na atubangan sa Ginoo. Hello? Luke and Acts both emphasize that repentance is essential. Gikinahanglan. Amen ba? Gikinahanglan ng repentance. That's why sa tong gilingkuran karon, kung naaman tay mga unsettled issue at ubangan sa Ginoo, kay ikaw ug ang Ginoo ra may nakaibalo ana karon palandaan at
atubang nga ang Ginoo. Amen? Next, this is the divine guarantee, the three promise nga gihatag sa Ginoo after ato. Main point, God's response to our obedience. The or then I will. Makita na lang the or kanang then I will. God will hear from heaven. Tama? Si Lord, kung if my people humble themselves and pray and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins and heal their land. Kani, first atong i-discuss. Sa promise nga una-una, okay kaduha, divine attention and forgiveness ni Lord nga ihatag. God will hear from heaven. Our prayers move from being merely words to answer Christ because the heart behind them is right. It is a restoration or intimacy with the Father. No? So, ibig sabihin, kung kita nagpaubos sa atong kaugalingon, nagampo, nagpangita sa Ginoo, ang Ginoo maminaw sa tuwa. Naka-experience na bata nga nag-pray ka sa Ginoo o gitubag sa Ginoo? Naka-experience na bata nga gipaminawan sa Ginoo ang imong mga crying? Try kung wala pa naman na-experience sa Lord. Buhata sa imong kaugalingon o sa inyong panimalay. Mag-make time with the Lord. Dili lang ng Lord, you know what I mean. Pag matas buntag sa gabi, you know what I mean. Dali ra kayo. But it requires time and attention nato nga ihatag ko nato sa Ginoo. So that the Lord will hear from heaven and forgive also our sins. Even in Isaiah chapter 59 verse 2, kabalo mo sa usulan ni, ana ang Ginoo dili mubo ang iyang kamot, di sa bungol nga di sa kadung sa tong mga pag-ampo. Pero ang atong mga sala mo'y dako nga hinungdan nga nakababag nga dili madungog sa Ginoo ang atong mga prayers. Confess it to the Lord and the Lord will forgive us. I-confess na sa Ginoo, i-surrender na sa Ginoo ang tanan, ug ang Ginoo mo'y magapasaylo sa tuwang mga kinabuhi. Amen ba? Ikatulong nga promise, God will heal our land. The promise extends beyond personal salvation to include our communities, nation, families, and churches. Heal our land. Ayuhon sa Ginoo. Kabalo mo, ang heal our land, dili na naghisulti about our physical nga makita appearance sa world. But ang healing nga ihatag da sa Ginoo, even our spiritual life. Na kayang ayuhon ang atong mga daot ng mga spirito atubangan sa Ginoo. Gusto lang sa Ginoo nga ma-insunta or ma-align ta atubangan niya. Kung nga makita nato ang pagpangalagad sa Ginoo dili na pinugsanay igsuon. Ang pagtuman nato sa kabubuton sa Ginoo dili pinugsanay. But it requires a total surrender or total commitment nato atubangan sa Ginoo. Nga wala tay angay nga pag kanang magduha pa ta. But if you want to say yes to the Lord, do it unsa ang gustong ipabuhat sa Ginoo. Dili lang ta mo buhat kung asa ta komportable nga mga butang nga ipahimo sa Ginoo. Amen ba? Amen. Simple lang, pero lisod kay buhaton. But God reminded us today nga mo ni gustong isulti sa Ginoo sa tong kinabuhi. We should humble ourselves. Dili ta magpataas og garbo. Pray to the Lord. Seek His face. And turn from your wicked ways. Walay malilong sa Ginoo, igsoon. Walay matago at ubangan sa Ginoo. Kay kitang tanan, mailhan o makita niya ang tanan kung unsa ang nasa sulod sa tong kasing-kasing. Ang pag-adto na to din sa church, di nakagaranti. Ang pag-uto nyo sa even sa music team, dili, pag-play mo sa instrument, it doesn't guarantee nga nag-change imong life. Ang paglingkod mo karon dira, it doesn't guarantee nga gibag-ko na sa Ginoo. But ang nakagaranti na ganid o kasing-kasing personal na to nga kaugalingon, i-surrender nato tubangan sa Ginoo. Munang kini nga reminder o kini nga mga pulong gi-remind tang tanan ani sa Ginoo. Nga sa dili pa mo abot ang mga adlaw o mga katapusang adlaw o mga datong adlaw sa tong kinabuhi. Kailangan ang atong kinabuhi nakasentro diha sa Ginoo.
Amen ba, Mikson? This is a call for everyone. Dili lang ni gitawag o dili lang ni mensahe para sa mga leaders. O dili lang ni mensahe para sa mga makasala or sa mga perfect. Kay kitang tanan makasala igsoon. Dili pa ni mao katapusang adlaw. Dili pa ni ang last. Napatay mga chances nga to change our life, to change our mind. Amen ba? Are you with me? Napa ba mo dira? This is the time magkaroon tag commitment na sa Ginoo nga, Lord, bisag ko unsay mahitabo. Dili ko mo talikod nimo. Amen ba? Bisag unsay mahitabo, bisag paghapakon ta og bagyo dili ta mo change ang atong faith. But kabalo mo ang nahitabo. Even in the book of Matthew chapter 24, gi-prophesy na daan na ang mga faith sa tao mahimong cold when ang calamities or ang mga trahedya moabot. Unta, di na mahitabo sa itong kinabuhi igsuon. Di na ta ma-discourage sa mga nahitabo. Alam ko, in my life, in my personal life, ang Lord, grabe ako ma-experience today. But those painful things nga akong na-experience, that leads me nga magpadayon sa Ginoo. Murag ako puto nga ako. Murag kanang kuha na kaya akong life ba kanang sa sigig pangita o kanang work kanang Lord. The plans ni Lord murag na set aside ako. Lisod kayo ang ako sige ko kalisod, sige ko overthink sa mga butang nga mga yunana. But namin ay mahayo nga plan si Lord sa tong life. Ano ko, that's why this time igsuon. Ano ko, Lord, this is the time, this is my second time na mag-yes ko sa imong calling sa akong life. Kaya last time ako, when the time nga ako ba nakabaluan ni? When the time nga naadto ko Tanggob City. Ano ko nga, katong ngingin yung last time, nga gitawag ko sa usa ka pastor dito nga di na ko nailhan ba og wa po siya kaila sa kuha. Nag-test ko sa iya nga, Lord, kung naa kay gustong isulti sa kuha, use that person to tell me kung tinuod ng ilang mga gibahit na hitabo dira sa altar. Kaya nag-altar call to during this time ang pastor. Ano siya, pagkapila ka mga minuto na ana si Lord sa kuha hulata kay tawagon ka. Ay na si Lord pagkatitil tawag siya sa nabay diri ang pangalan. Siya nakaputi ang salina. Di na ko tawalintan ka nga senaryo. Ano siya, igsuon palangga kay sa Ginoo. Because nice gustong isulti si Lord sa mong life, ano siya sa kuha. Na kay mga butang nga imong gibiyaan. Pero kabalo ko nga gamiton ka sa Ginoo kung padayon ka pagbalik sa iya. Ano ko, Lord, mo ni akong gina-pray sa imo ha. But this time ako, ko, Lord, di na ako pabuton to yun. Nasa disaster nga pwedeng mahitabo sa akong life. Ako, Lord, di na ako pabuton ng mga disaster nga mahitabo sa akong life. This time, di na ko kumubalik dyan sa Davao. Di na ko mubalik. Kung mula ko Davao, pero di na ko mubalik ang trabaho dito. And to make the long story short, katong mga senaryo sa akong kinabuhi. Pagbalik na ko din sa Bigsayap. Napatyan kong duha ka angkol sa Buanga. Pagbalik ko ginako din nakig-break ko na akong girlfriend. And now, ko, Lord, grabe ka sad at tragic ang mga stories sa akong life. But that is a part sa calling ni Lord sa akong life. Ako, Lord, amazing kayo ka, Lord, sa akong kinabuhi. Because you are something na kay ginatok sa akong kinabuhi na kailangan ko magpadayon o mag-continue sa pag-serve ya kanimo. Salamat ko sa mga tao, naging part ko sa akong life, nag-ubal sa kuha, nag-alam-alam. But you know, as human as we are, we can feel like that, di ba? Feel na ito na nga nakasakit, but kung na ginatawag nga redirection sa Ginoo nga ginaingon, that it leads something better para sa himayaan sa Ginoo. Anak ko, Lord, I will do it para sa imo. Now is the time God reminded us today again that we should humble ourselves, pray, seek His face, and turn from your wicked ways. Biyain ang tanan. Surrender it to the Lord. Pag si Lord may mag-bless ka na ito abundantly. Come on, let us bow down our head and let us pray. Let us close this and pray. Father, thank you so much. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat, Ginoong Dios, nga maayo ka sa mong kinabuhi.
nga nagatipid ka sa mong tagsa-tagsa kinabuhi. Panalangini kini nga mga pulong mensahe o Dios nga among nadunggan o natun-an karon. Let the power of your Holy Spirit move to our life, Ginoong Dios. Nga magkakaroon ng true revival and true repentance in this place. Salamat sa gahom nimo, Ginoong Dios, nga magapadayon ka sa pagligo o pagdasig ka namo. Nga nawalay daw tang tawag daw tang espiritu nga makapasipala o makaguba sa mga tagsa-tagsa kinabuhi. Tipigi kami o Dios. Tipigi ang among mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kuralas sa mga nilibong nga mga anghel. Ubanahan nga espiritu, mamuhat ka sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Nga dahil tinuod nga pagbag-o nga makita Ginoo sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Father, I commit to you everything. Among gina-offer diha kanimo, among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug siliyuhi kining mga pulong mensahe nga ma-apply na mo, Lord God, sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Kining tanan Ginoo among ginatugyan o ginapasalamatan to the glory of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. People of God will say Amen and Amen. It's time nato yata sa pastor.